Hi guys, welcome back to my channel, Velus Vlogs. Hi guys, what's up mga ka-Velus Nation ko dyan? So, may gusto akong ikwento. Itong kwento na ito is totoo. So, bakit wala akong sunod-sunod na upload sa YouTube, dito sa YouTube channel ko at sa Facebook page ko. Yung sabi ko nga na-disable. So, ikuwento ko sa inyo, syempre, may karapatan naman kayo para malaman bakit wala akong gaanong upload. So, ito yon, umpisahan ko na. Bago pa man ma-disable ang account ko, gusto ko muna ikuwento kung ano nangyari sa akin nitong mga nakaraang buwan. Para malinaw din sa mga ka-Velus Nation ko dyan kung bakit halos nawala ako sa YouTube at sa Facebook page ko. Hindi ako naging okay simula May, June, July. May personal issue na nangyari. Ayoko ng detalyado. Pero bigyan ko kayo ng clue. Kaibigan, tiwala, traidor. Yan lang masasabi ko. 3 buwan akong durog. Walang tulog, walang gana. 3 buwan na hindi lumabas ng bahay. Walang lakad, walang gala. Nawalan ako ng gana sa lahat, pati sa vlog. Kasi totoo to. Kapag may personal issue si Velus, damay din ang vlog. Pag down si Velus, down din si Velus Vlogs. Pero hindi ako nagpaubos. Tinulungan ko rin ang sarili ko bumangon. Dahan-dahan mag-move on. Salamat sa mga tunay na kaibigan na tumulong, nagbigay ng payo at di ako iniwan sa gitna ng unos. Lalo sa best friend ko kay Miranda, tol, salamat. Salamat kasi kahit gaano kalaki ng problema ko, nandyan siya, nakikinig, nagbibigay lakas. Oo, lumala ang trust issue ko. Pero na-realize ko may dahilan kung bakit nangyari ang lahat. Mabuti ang Panginoon. Kasi nilayon niya ako sa mga taong traidor, mga taong ang pakay lang ay sirain ka. Ngayon, masasabi ko naka-move on na ako. Mas malakas na ako ngayon. Oo, sabihin ko sa inyo, nasaktan ako. Oo, nadurog ako. Kasi sa kanila umikot ang mundo ko. Pero, hindi na para i-mention sila. Nakikita ng Diyos ang lahat at may karma. Hindi man ngayon, darating yan sa tamang panahon. At sa gitna ng sakit, may malaking natutunan ako. Kaya gusto ko rin bigyan ng awareness ang lahat ng nanonood at sumusuporta ka sa akin. Number 1, huwag basta-basta magtitiwala. Number 2, huwag agad ibigay lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Kasi sa simpleng detalye pa lang, may laban na ang mga taong may masamang balak. Plus, tandaan, masakit man, hindi lahat ng tao ay totoo sa iyo. At ito naman, ang babala ko, lalo sa mga traidor, mahilig mag-screenshot, mag-chismis at magpanggap na kaibigan, pero sa likod mo ay naninira. Ito lang sasabihin ko, mahiya naman kayo. Tandaan nyo, may batas tayo, Republic Act number 10173 o Data Privacy Act of 2012. Sa mga ka-Velus Nation ko dyan, sa mga sumusuporta sa akin at sa mga nanonood. So gusto ko lang i-share, I give you example, totoong example to. Nag-search din ako bago ako gumawa ng ganitong video. Okay, umpisahan ko na. Kapag, eto guys
hindi lang kita. Kapag nag-access kayo ng private conversation ko at pinasa nyo sa iba ng walang consent, violation yan ng Section 1213, Unauthorized Processing. Next naman, kapag ikinalat nyo ang kwento o sikreto na personal kong ibinahagi sa inyo, violation yan ng Section 25, Unauthorized Disclosure. Next naman, kahit pa chismis lang kung galing sa private info ko at nilabas nyo ng walang pahintulot, sakop pa rin ng batas. Next naman, at kung ginamit pa para sirain ang pangalan ko, pasok yan sa Cybercrime Prevention Act RA 10175 bilang cyber libel. Last, at para malinaw sa inyo, at kung may nanonood dyan na traidor, alam ko kasi may nanonood, share ko lang sa mga ka-Values Nation ko dyan, may nanonood sa akin. Para siyang, laging parang, tawag dito, parang, sabi na nating spy, alam ko. Pero ngayon, parang wala na syempre, na-disable yung main account ko, pero hindi ako nagpapakampante. Ito yung last na sasabihin ko sa mga ka-Values Nation ko dyan, sa mga sumusuporta sa akin, at kung merong man traidor dito or gusto akong panoorin at makinig kayo dito sa sasabihin ko sa panghuli. At para malinaw, kahit minor de edad ang gumawa ng screenshot o chismis, sakop pa rin ito ng batas. Hindi excuse ang pagiging bata kung may kasamang pananabotahe ng privacy ng ibang tao. Hindi ko ito binanggit para magyabang o magmukhang matapang. Hindi ito tungkol sa pagmamayabang, guys, kundi tungkol sa awareness para alam nyo kung ano ang posibleng mangyari kapag nakisawsaw kayo sa mali. Kasi hindi biro to. May parusa, 500,000 hanggang 2 million na multa. At 1 taon hanggang 6 na taon na kulong. Pero overall, guys, okay na ako. Nakabangon na ako. At itong video na to, update na rin para sa mga ka-Values Nation ko dyan kung bakit halos wala akong upload dati. Pero maraming salamat sa patuloy na suporta. Tandaan nyo, kung bumagsak ka man, may pagkakataon ka ring bumangon. Mas malakas, mas matatag. Last, ako si Velus at ito ang kwento ng aking pagbabalik.